Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. El hora di aton alas 8:30 ya del aga na entero país. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos días con ustedes todo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa muli po, ito si Kuya Carlo para sa ating palatuntunang may kasama ka. Well, nakaka-excite po sa umagang ito dahil live na live po tayo dito po sa loob mismo ng station ng DXAS. Alam niyo po, matagal na po ako wala nakapunta dito kaya nakakamiss. Kasama ko po ngayon si Kuya Romel. Ito po yung mga kasama namin 16 years ago. Kasama ko na to si Kuya Romel. Well, anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito ay hindi po natin makakasama si Kuya Jowas. I-explain ko po sa inyo bakit po hindi siya makakasama sa atin ngayon. Pero bago po ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng magandang umaga po sa kahit saan man kayo dako ng Pilipinas at kahit saan dako man kayo ng mundo dahil tayo po ay mapapakinggan kahit saan man dako dahil ang ating himpilan po ay worldwide sa pamamagitan po ng ating Facebook Live sa 1116 DXAS Your Community Radio. Yun po ang ating Facebook page. So, and at the same time, gusto ko rin batiin ang ating mga kapatid dyan sa mga isla. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Magandang umaga, buenas dias, alina basilan, alina begang, at maski na baluno, inalamitan. At the same time, gusto din po natin sabihin, yung nga po kanina sinabi ko na hindi po natin kasama si Kuya Jowas, dahil po ay siya po, alam nyo, yung kanina nga, nag-usap kami ni Kuya Romel, minsan nagre-reklamo tayo sa buhay. At kung kayo po, mga followers na ni Kuya Jowas sa kanyang TikTok, sa kanyang Facebook, makita natin, very encouraging ang buhay niya, talaga dapat po, ganun ang buhay natin. Pero sa kasalukuyan po, si Kuya Jowas ay naghahanda po para sa isang operasyon na naman sa kanyang katawan. Kahapon po nagumpisa na po siya yung kanyang workout para po sa Lunes. Ipag-pray po natin si Kuya Jowas. Operahan na naman po siya. Hindi lang po isang beses. Sana nga isang beses lang. Pero yung nga po sinasabi natin na isama lang natin siya sa prayer. Hindi po lingid sa ating kaalaman na dito po sa Zamboanga City, mayroon pong mga nagaganap. Hindi lang maging dito sa Zamboanga City, maging sa buong Pilipinas, ang dami pong nagkakaproblema sa mental health. At yun po, yung kinukuha nila sarili nilang buhay, nagpapakamatay, yung nga kanina sabi namin ni Kuya Romel, kung sa palagay pala natin na maproblema na tayo sa buhay, tingnan lang natin itong mga PWD na lumalaban sa buhay. Tulad nga po ni Kuya Jowas, alam niyo po, siya po ay mayroong cleft palate na, tapos visually impaired pa siya. Ngayon meron na naman siyang isang operasyon sa banda sa kanyang diaphragm. So again, isama po natin siya sa prayer. At the same time, yung nga sasabihin ko sa inyo, na kailangan po ipaglaban natin ang ating buhay dahil ang buhay po ay regalo ng Diyos at ang buhay po natin ay biyaya. Habang panahon, habang nabubuhay po tayo, it's a blessing at magiging daluyan din tayo ng pagpapala. So, madalas po kasi, pag nakikita natin madami tayong problema, yun po, yung iniisip natin agad, wakasan na ang buhay. Pero mas madami pang mga tao na puno ng pagsubok sa buhay, parang kakambal nila ang pagsubok, pero lumalaban sa buhay. So, yun nga po, isang inspirasyon si Kuya Jowas. At yun po, ang hinihiling ko sa inyo na isama po natin siya sa prayer. Dahil yun nga po,
iniimbita ko rin po siya dito. Si Kuya Joas po ay kasalukuyan ngayon po nakatira sa Cavite. Ano po. Hindi pa po siya nakarating dito sa Zamboanga pero nais po natin siyang i-encourage at alam ko pakikinggan niya tong programa natin. Well, yun nga po. And today, sa umagang ito, ang ating pong pag-usapan, yun nga po, hindi natin minamaliit na dahil sa kaguluhan ng mga tao, kaguluhan ng ibang bansa, damay-damayo. Para din ho kasi tayo ay isang komunidad sa buong mundo. Pag merong sigalot sa isang parte, damay-damay ang lahat. Jo, minatul gasolina. Akil diya, yaman pool tank yun, nag-pool tank po ako. Ay, konti lang. Ngayon, akala ko, nag-pool tank, sabi ko, pool tank. Pero El Dimuse niya palta. At nagali, medyo may kamahalan. Tapos, dahil po sa kaguluhan, mag-aakyat na lahat ng presyo. Yan po yung ekonomiya na pinag-usapan natin. Pero pag-usapan po natin ngayon, maging sa anumang mangyari sa mundo, pero pwede pa rin po tayong umunlad. Pwede pa rin tayong umasenso sa gitna ng sakuna. Pwede pa rin tayong magiging daluyan ng pagpapala sa gitna ng mga sigalot na nangyayari sa buhay. So yung pag-uusapan natin. At maging si Abla kita ay pakilaya man yung kay The Blessing na Otto, yung sinesisita blessing kay PWDO. Well, ang programa po ito ay gusto natin i-encourage ang lahat na magkaroon po ng kamalayan tungkol sa PWD, na sila po ay kung PWD ka man, ikaw ay persons with disability, kasama ka sa sektor, pwede kang magtugumpay, pwede kang umunlad, pwede kang umasenso, pwede kang magiging daluyan ng pagpapala at magiging daluyan ng kalakasan para sa iba. Hindi ka nabubuhay para lang magiging sabi nila yung aalagain, ikaw pa yung asikasuhin. Hindi, bawat isa sa atin pwede tayong maging contribution sa pag-unlad. Dalawa lang yan. It's either ikaw ay magko-contribute sa kasaganaan o ikaw yung nagko-contribute para maging malugmok ang ating bayan sa mapunta sa kasadlakan. Dos lang si hindi tuke The Blessing, itukel ta si mahalo na diaton nasyon. Aki ka naton ta pwede makita si Mira. So amo sa kita man story ara. Yan po yung ating pag-usapan sa umagang ito. Pero bago po yun, dapat lang po talaga natin malaman na itong programa na to ay gusto natin talaga i-encourage ang bawat isa. PWD ka man o ikaw ay kasama sa komunidad ng mga PWD ang programang ito ay para sa atin lahat. At gusto natin ma-encourage ang bawat isa na magkaroon tayo ng kamalayan, na mamuhay tayo ng ayon po sa disenyo ng ating Panginoong Diyos. So, yun po. At the same time, kung kayo po ay nandyan at meron po kayong gustong i-share sa amin, mga balita, gusto nyo pong gusto nyo pong makibahagi din, pwede nyo po kami i-text sa 0916-296-6625. At again, pwede din po kayo mag-drop ng inyong comment sa ating pong Facebook Live sa 1116 DXAS, Your Community Radio. At ito po, ang ating himpilan po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial but donor-based radio station. At miyembro din po kami ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ay isang donor-based radio station dahil po sa katapatan ng ating Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Ayan, kung kayo po ay nais nyo po maging partner ng ating radio ministry, mangyari po lamang scan ang QR code ng ating Facebook para po sa ating mga GCash at ating mga bank accounts. Kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po lamang ipaalam sa amin sa pamamagitan ng inyong text o ng inyong comment para po formal namin kayong mapapasalamatan.
Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating programa. Ayan, and tayo po ay gusto po nating maging, bago tayo magpatuloy sa ating mga programa, yun po, gusto po nating magkaroon po ng magandang foundation ang ating programa ngayon sa pamamagitan po ng pag-aaral mo natin. Yung sinabi natin, PWD can flourish in famine. Pag sinabi, explain po natin yan, pwede daw tayo umasenso sa gitna po ng krisis. Di ba? Pag sinasabi nila krisis, ito po ay madaming mga tao pag humarap sa krisis, nagre-reklamo. Kanina, nakita nyo, parang ganun ang sinabi ko, yung el gasolina, bien caro gayot. De birasan man, pero pakilaya kita ko nese imprenta. Well, let's go. Punta po tayo sa salita ng Diyos. Ano po gusto bago tayo magpatuloy doon? Mababasa po natin ito sa Genesis po, Genesis 28 verse 2. Ito po yung pwede nating maging pundasyon ng ating topic ngayon. Kaya PWD ka man o hindi ka PWD. Ang sabi dito sa Genesis 8 verse 22, as long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. So Blackie, ang sabi po dito, habang nagpapatuloy daw po ang mundo, magpapatuloy ang pagtatanim at pag-harvest, ang lamig at ang init, ang summer at ang winter, ang gabi at ng umaga. Patuloy daw po ito, cycle ito. So, ibig sabihin, meron pong patuloy na buhay. Nagpapatuloy po yung buhay. Regardless, sabihin mo merong, yun nga po sabi dito, no? Meron pong taglamig at tag-init, merong gabi at ng umaga. So, di ba minsan, pag sinasabi natin meron pong connotation, pag gabi, ito yung, madilim ang buhay. Pag sinabi natin umaga, may liwanag. So meron po may ups and downs sa buhay. Pero nagpapatuloy din po yung pagtanim at ng harvest. Hindi po nawawala. Yan. So sa buhay natin ngayon, pwede natin sabihin, di ba, ito, nagkaroon po ng kaguluhan sa mundo, damay tayo, nagmamahalan ang lahat ng bilihin. So paano tayo? How do we respond to it? Gusto ko lang muna talagang sabihin na sa atin, na ang ating, sana po, hindi ho, kung tayo ay merong personal na relasyon sa ating Diyos, hindi ho nakabase ang ating seguridad sa ekonomiya ng pisikal, ng sanlibutan. Ang ekonomiya ho talaga dapat natin ay naka-anchor o ang pundasyon po ay base po sa sinabi ng Diyos. Hindi po base sa dikta ng nangyayari dito sa mundo. Pag sinabi na taas ang gasolina, di damay-damay tayo. Pero ang sabi dito, yung nga po sa binasa natin, meron pong pagtatanim at may harvest. So, kung ikaw ay patuloy ka nagtatanim, meron kang harvest. Sabi nila kung pag may tinanim, may aanihin. Pag may sinuksok, may idudukot. Walang tiyaga, walang nilaga. Madalas po natin ito naririnig, ano po. So sa buhay natin, yun po. Ang sunod na tanong natin, paano? Paano yung PWD? Hindi naman kami makatanim. Ito pong pagtatanim, hindi po ibig sabihin ito kasi yung yung farming lang talaga, yung sa lupa ka magtanim. Lahat po pwede tayo magtanim kahit walang lupa. Ito po yung sinasabi ng iba, nasa syudad kami, hindi kami pwede magtanim. Hindi ho. Meron tayong naririnig na magtanim ka ng kabutihan. Sembra to. Senito ko sa Bisaya pa, magpugas ka. Bisan asa pwede ta magpugas. Magpugas nagkaayuhan. So, sa PWD, paano ba natin gagawin to? Ang PWD po, sa madaming kaparaanan, pwede tayo magtanim. Hindi naman tayo pwede lang magtunganga. Tapos ito po kasi, napupuna ko rin talaga na basta tsene ko sa malo ta susede, il cosa di atun reaksyon dayon
At saka dahil na gobyerno, balitan reklamo kita, walang ginagawa ang gobyerno. Lahat ng bagay parang pag mayroong problema, umaasa tayo sa yun, naging solusyon na to, ayuda. Merong tutulong sa atin. Yung mga sinaunang tao, wala akong ayuda sa kanila. Tinutulungan nila ang kanilang sarili. Ito po, pag palagi po yun ang pananaw natin, nagiging self-centered tayo. Tanggap tayo ng tanggap. Paano kung wala ng ayuda? Sinasabi natin ang hirap ng buhay. Pero yun nga po, hindi pa man dumating ang sakuna, marunong na tayong dapat magtanim. Prinsipyo ho ito ng kalikasan at maging sa banal na kasulatan. Meron pong pagtatanim. Kung ikaw ay nasa bayan, kung ikaw ay PWD, hindi ka naman farmer, pero pwede ka pa rin magtanim. Magtanim ka, yung nga sabi ko, maliit na bagay lang. Meron akong nakita dati, may isang PWD ako dinadaanan nung araw habang nagtuturo ako. Nandun sa palagi sa tabi, nag-smile, kumakaway sa akin, nag-good mornings. Kwanto meron siyang may Down syndrome siya, pero very smiling siya. Alam nyo, hanggang ngayon nakikita ko pa rin siya sa tabi ng kalsada. Pero makita mo, hindi siya nauubusan, parang hindi siya apektado ng ekonomiya. Makita maayos ang kanyang pananamit, it's because para sa akin nagiging daluyan siya ng inspiration. Kumakaway habang dumadaan. Kahit sinong mga tao dumadaan nakamotor, nakasmile siya, nag-good morning. And yun nga po, it's a form of sowing. Isa pong paraan yun ng pagtatanim. Maliit na bagay lang yun kung maaari natin makita. Sumasakay tayo ng tricycle minsan, mga tamunta tricycle, una dahil kita suspetsa, si mga driver, si Caro El Pasahe. Subukan mo munang mag-good morning sa driver. Subukan mo muna mag-smile. Kahit anong masama ang kanyang intensyon, bahala na siya. Basta nagtanim ka ng mabuting asal. Ayan. Nagtanim ka ng smile. Hindi mo lang alam what's the power of that smile. May mga tao sa ngayon, lahat ng tao namumblema, kung ano mangyayari, pero kung ikaw ay patuloy ka nagtatanim ng inspiration sa kanila. Mahirap na mag-smile ang tao. Ito yung pinakamurang gawin. Walang gasto yan, mag-smile ka lang sa lahat ng tao. It will bring life, it will bring freshness sa tao. Ano po. So yun, kung ikaw ay nasa wheelchair lang, subukan mo muna ilabas yung wheelchair mo, wag ka lang sa loob ng bahay. Maglabas ka lang. Pag may dumaan na tao, nagmamadi, kahit sino, subukan mo lang agad, good morning ma'am, good morning sir, na merong energy. Tingnan mo, magbabago yung takbo ng buhay nila. Sa Bisaya pa, magtingala na sila. Nga naman to siya ga-smile. Nga naman to siya nag-greet sa ako. If it will be your lifestyle, pagtatanim po yun. Just by saying good morning or smiling sa bahay. Kung ikaw ay nasa bahay lang, maging source of inspiration ka. Hindi porque hindi ka dapat kumuha ng tulong sa kanila. Of course, kailangan natin ng tulong, mga PWD. I'm talking about the PWD yung talagang in the worst of scenario na lang, bedridden. Pwede pala yan. Pwede yan maging source of encouragement ka pa rin. Nakita ko yan sa tatay ko. Kapatid, nung my father was 10 years siya bedridden, pero bawat isang lumalabas sa bahay, tinatas niya lang kanyang kamay at sinasabi niya, mag-ingat ka, God bless you, kasama mo ang Diyos sa araw-araw. Aba, hindi ka ba naman ma-encourage noon? He released blessing on you every day. Tapos nakasmile pa yan. Bedridden, 10 years. Pero yun palagi ang kanyang
yung attitude. So everybody, lahat sa bahay namin, pag lumalabas sa bahay, we felt blessed. Naramdaman namin na pinagpala kami dahil somebody has released blessing on us. So yun po yun. Pagtatanim sa gitna ng pag sinabi nating famine, tagtuyo sa Tagalog pa yung aquel baseco gayot, El Niño, nuwaita sucede. Kailangan po natin yan. Alam niyo, meron po isang magandang example nito din, maging sa Bible. Si Jacob po, siya po ay nagtanim. Ang sabi doon sa Genesis 26 verse 1, Now there was famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, the king of the Palestine, into unto Gerar. Ito po ang una, sa verse 1 ng 26, sinabi niya, meron pong tagtuyo. Akika naton, hindi pa mangat kita tasose de akel soles gayot, akel kita 3-4 meses lang antes, si tablatus seko gayot, anyo. 3 years, nuway sila ulan. Tase ka mga rio. Pero este tiempo, si Isaac, there was a famine in the land. Pero mira tuko sa yabla na verse 1 kela. Pero verse 12, yabla laki, then Isaac sowed in the land and received the same year 100-fold, and the Lord blessed him. So, pwede daw po tayo sowing in famine, parang gano'n. Nagtatanim ka sa gitna ng tagtuyo. Ikaw ay nagbabahagi ng pag-ibig sa gitna ng merong galit, may puot. Kung yun po yung palaging ginagawa natin, naiiba ho tayo. Yung nga sabi ko sa inyo, sa halip na nagre-reklamo ka, ikaw ay may ginagawa para sa magbigay ng kalakasan sa iba. You are planting, you are sowing in the midst of all these things. Pwede natin sabihin, ay, madali mo lang yan sabihin. Pero it's the truth. Yun po yung katotohanan na sinasabi, na magtanim ka sa gitna ng tagtuyo. Merong pagtanim at may pag-harvest. Alam niyo po, I am a proud father. Gusto ko bumalik ulit sa aming programa sa Family Matters Friday edition at ibibigay man yun sa atin ulit dito sa June. Antayin niyo po si Kuya Carl. Alam niyo, I'm a proud father. Alam niyo po, meron po akong, sabi ko, 4 na anak. Ako po ay, ang buong buhay ko, namumuhay po ako sa volunteer. Volunteer dito, volunteer doon, kahit saan po. Pag sinabi natin kasi volunteer, ito yung wala kang inaasahan na kabayaran. Basta gawin mo lang. May mga kailangan ng bahay para matulog ilang gabi. Kahit maliit lang yung bahay namin, pinapatuloy ko yung mga kakilala ko po, mga misyonero, gano'n. Lahat po, maging dito sa station, mula noon, volunteer po kami. Sa lahat ng bagay. At alam ng mga anak ko na ang tatay namin, wala yung permanenteng sahod, wala yung natatanggap. Pero lahat po ng aking anak ay nakatapos po ng kolehiyo. At sa taong ito, nagsasalita po na may pananampalataya. Hindi po ako nagyayabang, sa gitna po ng yung isang anak ko po katatapos lang ng abogasya. Hindi lang basta-basta abogasya. Nagtapos siya with honors. Nagtapos siya dyan sa Ateneo de Zamboanga. Na napakalaki, pag sinabi natin private school, daw tas lansya gat desis sinablapan na siya bakano, daw talansya gat kanaton el gasto ali. Pero yun po, malaki po yung tuition dyan, pero nakatapos po yung anak ko. Saan nanggaling yun? Hindi ako gumastos.
nakita ko lang ho yung mga pagtatanim ko nung araw, nag-harvest po kami ngayon. Yung pag-aaral ng aking anak, dahil nung araw po, elementary pa lang yung mga anak ko, minsan kinukuha ko yung uniforme nila at ibinibigay ko sa ibang mga estudyante na gustong pumasok pero nahadlang dahil wala pong uniforme. Nagre-reklamo nung una yung mga anak ko sa ginagawa kong ganyan. Pero ngayon, nagpapasalamat sila dahil nakatapos sila ng pag-aaral. Dahil po sa ganyan, nagugulat sila. Nagkakaroon sila ng trabaho. Kahit na nag-aaral sila, may trabaho. At binibigyan sila ng scholarship. Natatanggap nila yung pabor. Yung isang anak ko nga sabi niya, itong nangyayari sa buhay namin ngayon, mga anak ni Carlo, ay bunga na lang to ng pagtatanim ng tatay namin. So, yung pagtatanim po ay hindi natin basta baliwalain. Pag wala kang tinatanim, wala kang i-harvest. So, yun po yun. And then yung isang anak ko po ay nasa Manila ngayon. Yung bunso namin. By this coming May, magkukuha po siya ng, isama niyo po sa prayer. Yung bunsong anak ko po ay magkukuha din siya ng kanyang board exam for dentistry. Alam niyo po yung pangarap niya sa buhay? Gusto niya po lahat ng tao mag-smile na may confident. Ibig sabihin, kahit maskin white to gente, pwede turi. Ase sale dito yung pustiso. Kay Kerle, dali pustiso, dali buen smile ng mga gente. He did that during, hindi pa po siya tapos sa kanyang pag-aaral. Nagbo-volunteer na po siya sa mga dental missions. Nakasama po na may supervision sa mga licensed dentists. Tinutulungan na ho nila yung sa mga baryo-baryo na hindi na sumakit ang kanilang mga ngipin. So yun po yung pangarap ng mga anak ko. Yung, kahit na yung isang, yun nga po, yung anak ko na magte-take din ng bar, ang pangarap niya rin maging tagapagtanggol ng mga naaapi. Ayan. So mga ganun po pagtatanim pa rin ang nasa isip namin. So basically, if you do that, hindi mo iniisip ang sarili mo, ano ba yung, wag mo na munang isipin, ano ba yung makukuha ko? Isipin mo muna, may nangangailangan ng tulong ko. Sita pwede to dali na oto, kaya disir, na po yung posisyon pa to, kaya pwede gani ito dali. Masinjalo yan, do suprianay kita kay hindi ito ta pwede kusakil, hindi ito ta pwede gosa. Jalo lang, basta dali lang ana ito. And you will receive, honestly, if you plant, you will harvest. Ayan. So sige po, bago tayo magpatuloy, sermon sa ating lahat, magpahinga muna tayo. Again, bago tayo mag-break, pwede tayong magtanong, ano ba yung pwede ko itanim? Pwede po mamaya po, magbibigay po ako ng suggestions sa inyo. Sige po, magbabalik po tayo makalipas po ng magandang mensahe sa pamamagitan po ng awit. Bakit ako ganito? May silbi ba ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan
Diyos na makapangyarihan, siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan, siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-isa, oh, hindi ka mag-isa. May kasama ka, may kasama ka. May kasama ka. Ang ating palatuntunang may kasama ka at kasama ko po dito ngayon. Hindi po ako nag-iisa. Kasama ko si Kuya Romel Paulino. Well, kami po ay nagpapasalamat na nariyan po kayo. Kung kayo po ay nakikinig si ustedes, sa uwi lang ka natin por medio del radyo, aba, pruba tamin ustedes, uwi ka natin, ita pwede ustedes mira ka namon na di among Facebook Live. Kaya maskin ese di aton mga kansyon, ito pong mga awit natin na pinagpe-play natin. Hindi lamang po itong awit. Makikita mo talaga ang video nito na makaka-encourage. Abla pa mga tsabakano makayura gayot. Kaya bonito, maka-encourage gayot si Mira ustedes el mga videos del aton mga kansyon. So, continua kita. El cosa kita diskuti. Yung po mga sinasabi natin po, sa ating programa na yung paano kang umunlad sa gitna ng problema. Paano kang, magtagumpay sa gitna ng sigalot, sa gitna ng tambak na problema. Alam nyo, ang unang reaction kasi natin ay, magreklamo. Ang unang paano ba natin humaharap? Ito, bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Kaya po hindi tayo karamihan, Nung narinig po natin yung, yung pagnanakaw na ginawa sa DPWH, na nakikita natin yung mga kababayan natin naghihirap sa gitna ng baha, samantalang yung iba ay takusit siya. Grande dila mga dila kasa, tagasta, si perde na kasino. Pakilaya kita ano pong reaksyon natin. Dalawang unang reaksyon natin. Unang reaksyon natin ay nagagalit tayo. Of course, meron talagang galit. Hindi po mawawala yan. Pero how do we respond to that? Paano ba natin hinaharap yan? Di magsugod tag bagulbul, sugod tag bagsulti kung unsa-unsa man. Mas nakakadagdag tayo ng problema. Kung ikaw ay PWD, wala naman tayong magagawa. Nandiyan na. Ibig sabihin, nangyari na yon. Alam mo, pero yung nga sabi ko sa inyo, ang ekonomiya natin, meron tayong mas makapangyarihan na pwedeng gawin. Kung atin po yan iharap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating panalangin. Yun nga po yung unang tanong ko nung nangyari itong yung pagbubulgar sa pagnanakaw sa bayan, meron ba sa atin na nalangin para na itong mga tao na to ay yung sabi na kung kusakuse kita tabla, yung we respond with anger, pero kung mag-respond tayo with compassion, na walang din sila, biktima lang din sila ng ganid, ng kasakiman. Pero kung makita mo yan, merong pinanalangin natin yan. At merong pwedeng gawin ang Diyos. Imagine mo yan. Kung, for example, hindi po yung mga magnanakaw. For example, meron po mga pinapanalangin mo na may pagpalain ng Diyos ang ating gobyerno o may mga ganon. Alam niyo po, meron po ako nakita na
Isang mayaman na nagbago ang kanyang buhay. Ang kanyang ginagawa ay pumupunta siya sa mga ospital at tinitingnan niya yung mga hirap na nandyan sa ospital at hindi kayang bayaran ang kanilang mga bill. Ang ginagawa niya, siya yung nagbabayad. So, meron pwedeng gawin ng Diyos yung ganun sa buhay natin. Alam niyo yung kayamanan ng ating bansa, ang dami. Pero hindi lang ho na ilalabas ng Diyos dahil puno pa nga ako ng kasakiman. Pero kung dahil dyan sa nangyayari, dapat meron pong nagtatanim. Nagtatanim maging sa panalangin. Kapatid, kung ikaw ay nasa bahay mo at wala ka naman magagawa talaga dahil nandiyan ka, hindi ka nakakakita o hindi ka nakakalakad, yan ang unang pagtatanim mo, kapatid. Magtanim ka ng panalangin. Ipanalangin mo kahit sino. Ipanalangin mo yung mahal mo sa buhay. Kung tapos ka na, kung sabi mo, araw-araw naman ito lang yung paulit-ulit, subukan mo manalangin para sa iba naman. Subukan mo manalangin para sa ating bayan, sa iyong barangay. Ito po at makikita natin merong mangyayari. Yun nga po, sunod na, yun po, sasabihin natin, masyado namang religious ang dating. Hindi na po. Alam mo ito, kung ikaw ay conscious ka sa kalinisan ng ating bayan, di ba minsan nagkakaroon po tayo ng mga clean up drive dyan po sa Boulevard, kahit mga bagay, minsan lahat ng agency ng ating lipunan, isang araw, weekend, lalabas, maglilinis. Pero isang beses lang ho yan. Pero kung hindi po talaga nagbabago ang kinaiya sa katauhan, ang pag-ugali natin, manatili pong magkaroon ng basura yan. Mag-umpisaw natin sa sarili natin yan. Huwag tayong magkalat. Kung ikaw ay kumakain ka ng candy, kung ano mang bagay, huwag mo itapon ng basura. Ilagay mo lang sa bag mo. Ang aking mga anak nakakatawa nga Pag umuwi yan sa bahay, ang unang ginagawa, binubuksan ng kanilang bag at tinatanggal yung lahat ng mga basura na pwede nilang itapon sa labas. Pero nailalagay nila sa bulsa. Maging sa amin po ni Daisy, minsan ang laman ng bulsa namin pag kumakain kami ng mga candy, yun po ang wrapper ng candy. Yun po yung dapat natin gawin. Kung ikaw naman ay nakita mo may basurahan at magtatapon ka ng basura, meron ka sigurado yan. Meron kang nakikitang basura sa labas ng basurahan. Kung nagtatapon ka na rin lang ng basura sa loob ng basurahan at may nakita kang nakakalat sa baba, pulutin mo na. Nagtatapon ka na rin lang ng basura, pulutin mo na yung nasa baba at ilagay sa loob ng basurahan. Pagtatanim pa rin yun. Akala mo lang yun, ganun lang. Kung ginagawa mo yan, makikita mo, mayroong pagbabagong mangyayari. Ito po, ngayon nga nakakatuwa kahapon. Early in the morning, as early as 5:30, doon sa labas na si Daisy, nagwawalis na doon sa labas. Nakita nung kapitbahay na nagwawalis si Daisy. Kumuha na rin siya ng walis. Nagwalis na rin siya early in the morning. Maglalakad sana siya, mag-exercise, pero ginawa niya, namulot. So, di ba? Ngayon, Sabado, ang linis ng aming kapaligiran, walang basura dahil lahat ng kapitbahay naglinis. Everyday lang po yan kung gagawin natin. So again, it's planting. When it comes to economy, paano naman yung sa ating kalusugan o sa ekonomiya natin, ikaw, alam mo, kahit na yung mga hindi nakapag-aral o walang mataas sa edukasyon, meron silang alam na English. Walang budget. Yung word na budget, ano ibig sabihin nun? Naiintindihan nila yun. Ibig sabihin, salip na sabihin walang pera. Yun, budget ang ginagamit. Palagi natin to sinasabi. Pero again, kung ikaw ay meron kang ginagawang kaparaanan, nandiyan ka rin lang sa bahay, subukan mo gumawa ng isang bagay. Hindi para kumita agad. Ito nga sinasabi namin ni Kuya Joas, it's not what you earn, but it's what you save. Hindi yung kung ano yung
naiipon mo, pero kung ano yung naitatago mo. Ganon din, it's not what you earn, but it's what you give. Kung ano yung naibibigay mo. Kahit sa mga maliit na bagay lang, sa halip na ibenta mo, ito kasi sa iba, benta mo. Hindi, sa halip na ibenta mo, subukan mo ibigay na lang. Magkano na lang man yan. Minsan kasi, pag meron kang bagay na ginagawa, tapos, of course, binibenta. For example, 10 piso. Minsan kasi may mga bumibili, tatawad pa sa'yo. Ibigay mo na lang. Hayaan mo na lang yung nature ng spiritual things, spiritual matters, mag-manifest sa'yo. Once you give, you will receive. Kapag hinagis mo yung bola sa pader, babalik at babalik yan sa'yo. Yun po yung dapat natin maintindihan, mga kapatid, na as you do these things, it will come back. It will return to you. Ang sabi nga po sa banal na kasulatan, hindi ho bulag ang Diyos na hindi niya nakikita yung mga ginagawa mong kawang gawa at magbabayad sa sayo. Meron pa akong sinabi sa Proverbs, he who has pity on the poor lends to the Lord. Ang sino daw po nagkakaroon ng pagmamalasakit o ng awa sa mga mahihirap ay nagpapautang sa Diyos. Bino mo? Nagpapautang ka sa Diyos. Sino magbabayad? Kapag si Lord magbayad sa iyo, sobra-sobra, kapatid. So, ganun lang yan. So, dapat maging excited tayo sa pang-araw-araw na buhay. Kung sa tingin mo wala kang ginagawa, may man yung sa taas takilang man yung naurilya. Maging excited ka. Subukan mo, ang question there is that, ano yung pwede kong gawin para sa iba? Hindi, minsan kasi kalimitan, ang tanong ay, ano bang pwede kong ihingi? Ano bang pwede kong makuha sa Kanya? It's always us para sa sarili natin. Hindi po ilabas mo muna. Ano yung pwede kong gawin sa Kanya? Kaya maganda ngayon palagi yung tanong, how can I help you? Palagi natin yung tanong yan. Paano ba ako makatulong sa iyo? Magugulat po kayo. Hindi ako madalas sa cellphone, pero the other day, meron po nagkumusta lang sa akin. Ito yung may problema sa kanyang mental health din. Ang sabi niya lang sa akin, naghahanap lang po ako ng kausap. Di nag-usap-usap lang. Of course, yun po, nagkumusta ako. And then, nag-open up siya. After a while, sabi niya, maraming salamat po. Bumalik na po ako sa katinoan ko. Then, he came to his senses na, nga pala, no? Naghanap po ng kausap, pero ako pala pwede akong mag-usap sa ibang mga tao na pwede ako mag-share, maging daluyan ng pagpapala sa iba. So sa palagay ko po, yung pwede natin gawin sa atin. We offer anything. Offer your thoughts. Magkwento ka lang. Kung alam mo, kung magbibigay ka ng pera, bumigay ka ng mga bagay-bagay, mauubos lang din yan. Pero subukan mo i-offer yung wisdom, ang iyong kaalaman, ang iyong experience. Higit sa lahat, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, subukan mo i-share sa kanya ang salita ng Diyos. At kung pera ang binigay mo, mauubos yun. Pero kung yung salita ng Diyos na ibinigay mo sa kanya, in-encourage mo sa kanya, hindi na mawawala sa kanya. Dadami pa yon. At siya din pwede niya rin yung i-share sa iba. So yun po yun. Yun po yung pwede natin i-share. Paano tayo umunlad sa buhay natin. Again, it's more than just, wag mo munang tingnan ang sarili mo. Tingnan mo muna paano kang makapagtanim, maibahagi sa iba, sa lahat ng tao. Simpleng bagay lang. Madali lang yung sabihin mo ng good morning sir, good morning ma'am. May mga tao, hindi sila nakakatanggap ng ganyan. So maghapon. Subukan mo mag-walking early in the morning sa mga kabahayan. Tapos meron kang nakikitang mga tao na
batiin mo sila ng good morning. Nagulat nga ako, sabi tunoy, kwanto yakidaya yung kibyehan na di among lugar, daw ralo lang man yung tauwi man good morning kumigo. Parang gano'n. Then, we became friends na naging kaibigan ko yung matanda. So, bawat daan, siya na nauna sa akin. Buenos dias, Noy. Pardon de tutan. Walking at tamin to. Siya na po nag-umpisa magkwento sa akin. It's because nga, we started kapag may tinanim ka, may anihin ka. Sabi po sa Galatians, meron pong sinabi ito, do not mock God. Whatsoever man sows, he shall reap. Huwag mo linlangin ang Diyos dahil kung ano yung tinanim mo, siyang anihin mo. Kung nagtanim ka ng kabutihan, kabutihan din ma-harvest mo. Huwag mo isipin na aabusuhin ka ng tao. Pabayaan mo na. Basta patuloy ka lang gumawa ng kabutihan. Ayan. Alam niyo po, mag-segue po tayo. Meron po akong gustong i-share sa atin. Alam niyo, sa history, sa kasaysayan po ng mundo sa araw na ito, alam niyo po ba, ito din yung panahon na si Martin Luther King, siya po ay yun po, ginawa niya yung kanyang mga thesis, yung kanyang po mga sermon at binahagi niya sa halap po ng tao. Wala hong silbi yung ginawa niya, parang may silbi. He made minaliit niya ang sarili niya. Pero dahil po sa ginawa niya, nag-spread po yung awareness ng tao na kailangan po magbasa ng Biblia. It happens this day sa araw na ito ng April 18 in his time. And then at the same time, ito din yung panahon sa April 18. Alam niyo yung Titanic, meron po nakitang survivor. Ito yung panahon na nangyari sa araw na ito. So yun po yung for today. And at the same time, ito po, mapunta tayo sa ating sa ating bulletin, sa mga questions, sa ating mga paalala o paabiso at sa bakano pa. Alam niyo po, kung kayo ay kailangan niyo po ng kausap, we never underestimate it. Madalas po sabihin to ni Jowa sa atin na kung kayo po kailangan niyo ng kausap, again, let us know. Sabihin niyo po sa amin. Contact Jowas, kahit na ganun. Ang sabi nga niya sa akin kanina, Kuya Carlo, kahit na alam niyo po yung operasyon gagawin sa kanya ngayon, dadaanan po yung tubo sa kanyang bunganga po. Papunta sa kanyang bile duct. Yung sa bunganga ipapasok yung mga tubo. Hindi po siya hihiwain. High-tech yaral operasyon. Hindi natasaha. Tatchutsa lang na tatchutsa na disubuka para internet. Anyway, pero ablalik kumigo, sabi niya po sa akin, Kuya Carlo, gusto ko pa rin mag-usap sa mga tao. Pero po yun, sa gitna ng ganyan nangyari kay Jowas, gusto niya pa rin maging kabahagi natin. So yun po sinasabi natin, kung kayo po ay merong kailangan nyo ng kausap, please let us know. Mag-text po kayo dito sa amin sa 0916-296-6625. Yun po sa Facebook page, sa TikTok ni Kuya Jowas. Yun po, meron kayong makakausap. At kung kayo po gusto nyo po mag-aral ng Biblia, gusto nyo pong lumalim ang inyong pag-asa, yun po sinabi ko sa inyo kanina, ibigay nyo pera, mauubos yan. Subukan mo ibigay ang inyong kaalaman, magtatagumpayan. Hindi yun mananatili sa kanila, pwede nila ibahagi yun, magpapatuloy yun. Isa na po doon ang salita ng Diyos. Pero kung wala ka noon, pwede ka namin tulungan. Please let us know. Pwede po namin kayong bigyan ng materials para mapag-aralan ang Biblia. At kung gusto nyo pong kasama
sa pag-aaral, meron po kami na-offer ng mga Bible studies. Mag-contact lamang po kayo. Kung Sunday naman, kung kayo po ay gusto nyong makapagdalo ng pagsama-samang pagsamba, meron po kaming ino-offer na personally po ako po sa Christian Frontier Ministries. Diyan po kami matatagpuan sa likod po ng Cecil's Pharmacy ng Giwan, Old Giwan Highway, going po sa Barangay Hall sa Jimelina Street. Makikita nyo po yung Christian Frontier Ministries every Sunday at 9 in the morning. Kung kayo din po, gusto nyo rin maging kabahagi, ngayon tapos na ho yung school year at nag-umpisa na ho kami. Hindi ho kami balik, tawag brigada? Balik eskwela. Sa amin po, hindi. Parang ganun din po. Naghahanda na po kami ng aming classroom dyan po sa Recodo para po sa mga kapatid nating Muslim. Kung gusto nyo pong sumama sa amin, let us know. Mag-umpisa po kami maglinis sa Lunes. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. And yun nga po, sharing time. Alam nyo kung kayo po ay merong mga gamit ng cane, meron kayong mga wheelchair na hindi na nagagamit, may sentimental value dahil hindi sa inyo yan, pero sa inyong mga mahal sa buhay. Pero nandyan lang yun sa inyong bahay. Pwede yan itanim. Pwede natin yan ibigay sa mga nangangailangan. Let us know. Ilang beses na ho nangyari yan dito sa atin na tinawagan tayo at kinuha ko po sa bahay. Kung kayo po ay nandito lang sa Zamboanga City o kalapit munisipyo, pwede ho namin kunin yan. Wala hong, hindi, baka sabihin mo, ay luma na to, magagamit at magagamit pa rin yan. Kung meron po kayong donation para po sa ating mga kaibigan na nangangailangan yan, sabihan nyo lamang po kami. Text po sa 0916-296-6625. So, yun po, bale. And then at the same time, hindi po kami na tumatawag na kung kayo po ay nangangailangan ng wheelchair. Dahil madami din po mga agency niyan. Pero kung pwede po namin kayo ita-tie up sa ibang mga kaibigan namin na sila din po ay nagbibigay ng mga ganyan. Pero kami po nagtatanggap para kami din po ay makapagbigay. So yun po. And sana na-enjoy nyo ang ating programa sa araw na ito. And at this point in time, gusto ko pong tayo ay magbigay. Magbigay tayo ng suporta. Magbigay tayo ng encouragement kay Joas for his series of operation. Yung nga po, alam niyo po, yung isa sa kanyang mga operasyon, ngayon naghanap na lang talaga sa isa pa, donor ng cornea sa kanyang mata. Alam niyo yung cornea sa ating mata, hindi na nakakakita nga ng maayos si Joas. Pwede lang siya magkaroon ng cornea, donor. Hindi yan katulad ng kidney na pwede kang sabihin, mag-donate ako ng kidney ko, ibibigay ko yung isa. Mabubuhay ka pa rin kung isa lang kidney mo. Pero sa cornea po, kailangan mo nagkakaroon po ng donor niyan kung yung pumamamatay, patay na yung tao. So, nakaka-donate sa kanya. So, ngayon, nag-antay pa rin siya ng donor para sa kanyang cornea. At saka ito po, yung sa kanya, nagkaroon na po siya ng donor nung araw. Pero parang may expiry date. Naka-4 na taon lang yata yung kay Joas tapos na hindi na naman nag-prosper. So, yun po. Ngayon, meron po siyang operasyon sa kanyang gallstone. Kailangan natin magbigay tayo kay Joas to support him with our prayers. Samahan niyo po ako. Put our lesson in action. Ipanalangin po natin si Kuya Joas. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na binigay niyo sa amin na magsama-sama kami. Amin pong tinataas sa iyo ang aming kuya, si Kuya Joas, na meron po siyang series of operation na mangyayari sa kanya. But we pray, Lord, na pwede nyo naman gawin itong milagro na lang, Panginoon, na pagkatapos itong unang tingin sa kanya ng doktor, sasabihin na ng doktor, hindi na kailangan
tapos na, ginawa na. After all, Lord, alam namin, ginawa mo namang lahat ng ito. Amin pong tinata sa iyo ang aming Kuya Joas at salamat po sa kanyang buhay, salamat sa kanyang kagalingan. Ayusin mo po yung mga dapat ayusin sa kanyang pangangatawan. Ito pong aming panalangin para kay Kuya Joas sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Well, dumating na po kami sa oras na kung saan kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong pagsasama. En calor del diaton hermano, hombre de valor, con pecho de bronce, si Kuya Romel Paulino. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Carlo. Patuloy po nagpapaalala sa atin. Ang larangan, ang takbuhin ng buhay, puno pa rin yan ng pagsubok, puno ng challenges. Pero kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga po. Happy weekend everyone and God bless you. Bye-bye. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.